Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slate at ang inyong resident macho next door. At kasama ko pa rin po ang, kasama na naman natin yung mga kaibigan natin from Pencil Box Studio saka from Comedy Manila. Walang iba kundi si Juan Paulo. Ay, Juan Paulo. Yes, hello! Napaka-podcast na intro. Hi! Ganyan ka rin ba doon sa dati mong podcast, pre? Di ka naman ganyan doon, ah. Kaya hindi kami nagtagal eh. Walang season. Yan. Ay, hindi na kayo nagre-record talaga. Wala na, no? Pahinga muna. Pahinga muna ang kumpare nating si Louie. Pag medyo nakabawi-bawi. At syempre, kasama pa rin natin, para nga sa akin, ito ang isa sa mga, bukod kay Juan Paulo, isa pa sa mga superstars ng Pencil Box Studio. Bakit ako? Hindi ba, kayo yung mga para sa akin, kayo yung mga superstars ng Pencil Box, lalo na sa mga early stages nito. Walang iba kundi si Chan Chan Consing. Hello! Hello, magandang araw. Yan, Chan Chan from Pencil Box Studios. Hindi kasi, yun nga, tuloy na lang natin, diretso tayo kaagad sa kwentuhan. Kwento ko lang, recently, pre, nagpunta ako sa mall. Madalas ba kayo nagpupunta sa mall with your families? Oo. Almost every day. Opisina ni Mrs. Katabi lang yung mall. So pag tambay muna ako doon. So ako kasi, pre, ang problema ko, pag napupunta ako ng mall, isa sa mga go-to area ko dyan, Ace Hardware. Kasama na yata sa edad natin yun eh, Ace Hardware. Puta, ang problema ko minsan, pupunta ako Ace Hardware, ang bala ko lang bilhin WD-40, biglang mapapansin ko na lang, pupuno ko na yung basket ko, ang dami ko na nabili, bumili na ako ng 3M double-sided tape, bumili na ako ng wrapping compound, everything. Same thing sa misis ko, yung misis ko, napapa-overspend naman siya sa Watsons. Pag babae, yan ang Ace Hardware ng mga babae. Kayo ba, pre? May mga napupuntahan ba kayong mga tindahan or ano yung mga tindahan nyo? Mapa-online man yan, mapa-virtual or mapa-physical store na pag napunta kayo doon, malamang delikado na napapa-overspend kayo. Meron ba kayong ganun? Ako, isa rin sa akin yung Watsons. Kahit sa online, naabangan ko mag-sale. Madalas Ikaw, ako Watsons, pre? Ay, hindi pala. Baliktad. Hindi ka namin judge, Chan. Ace Hardware. Wala namang problema yun, Juan Paulo, kung yun ang preference ni Chan Chan. Hindi, pero Ace ka rin? Oo, kasi yan eh. Lagi akong may iuwing bumbilya. Kasi yung sala namin, yung maraming bumbilya eh. So pag may napundi, nabuburat ako eh. Gusto ko may nakaready ng pampalit. Kailangan battery. Kasi may dalawa akong bata eh. AA, AAA. Yan. Marami silang laruan kasi. So, madalas kong bilhin. Ace Hardware din. Sa Air Hardware. Watsons ako ng Watsons eh. Malabas. Ace Hardware. Pero doon kasi Ace Hardware essentials eh, no? Kumbaga parang hindi pa gaano ka novelty yan eh. Kung ano lang talagang kailangan mo. Parang kanyari ganyan, double-sided tape, kailangan mo ng mga mighty band o kailangan mo ng mga kung ano-ano. Mas budol para sa akin yung medyo inangat mo ng onte, True Value. Putang ina. Yan ang pre. Yan ang palatandaan, pre, na nakakaangat ka na sa ilaylayan. True Value ka na minili. Kaya ko 3 oras doon. Kasi hindi lang parang yan eh. Hindi lang, kunyari, bibili lang ng, yung panglinis ng sasakyan, yung mga wax-wax na punas-punas ng ganyan. Sa True Value kasi may mga tumbler, may mga bagay na hindi mo kailangan, yung mga kakaibang brand ng kawali, mga ganyan. Pero napansin mo sa True Value, halos lahat ng True Value, meron silang display ng lumulutang na pintura. Oo. Yung lata ng pintura na lumulutang. Tapos yung nagbubuhos kunwari ng pintura na matigas yung pintura para kunwari lumulutang. Tsaka sa True Value may appliance eh. Meron din pala sa Ace Hardware. Pero yung appliance sa True Value, hindi mo mabibili rin eh. Di ba? Parang Dyson. Pero para sa akin, mas pangmayaman yung True Value kumpara sa Ace. Mas mahal yata, mas mamahalin yung mga tinda dun eh. Kesa sa mga normal na tindahan. Branded, Pero kung doon ka lang sa section ng ng mga kunyari, tornilyo, meron din. Sino bang may-ari ng Ace? Isa pa palang SM yun, di ba? SM. Isa pa palang Robinsons yata. Isa pang budol sa akin ng Ace yung
yung mga mini fan, ang dami kong ganito. Tapos, Akari. oo. Akari, no? Daming Anong brand ng minifan mo, pre? Anong brand? Firefly. Ito Firefly. Tapos meron din akong Akari na kinukwintas. Nasa office yung iba eh. Meron din ako yung parang Bluetooth, parang siyang Hindi headphones. nakasukbit. Yung nasa Pero, leeg, yung nasa leeg. Tapos umiilaw din siya. Ganun. Minsan nagbabuy one take one yan eh. Tapos kahit Hulyo, bumibili ako kasi matik pang regalo yun sa Pasko eh. Maganda siyang pang Pang regalo. giveaway, mga ganyan. Yun nga. Sa akin hindi to sponsored Meron akong Firefly na mali. Wala lang dito sa tabi ko. Pero yung hawakan niya, pre, nagiging double as power bank din. So, kung halimbawa na naubusan ka na ng baterya, pwede mong hugutin doon sa electric fan, magiging power bank siya. And the mere fact na pwede siyang power bank, ibig sabihin ang tagal ng charge time. Yung nanood ako ng concert ng Eraserheads, pre. Tapos na yung concert ng Eraserheads, pre, meron pa ring charge. Naka number 3 siya. So, yun yung isa sa mga Ganda nito hanapin nga natin. Nakita ko may ganun si Chino eh nung Cool Pals event. Nung event. May ganun siya. Chino, kailangan ni Chino yan kasi ako nung katabaan ko, pawisin din ako nun eh. Pero ikaw ba, kaya ka maraming electric fan, Chan, pawisin ka ba? Well, hindi. Kasi nga may baby. So pag nag-round out, ganun. Tsaka yung mga kinukwintas-kwintas kasi kasi yung office ko, kaya siya ng BGC bus eh. So, kaya madaling i-commute. Oo. So, imbis na magsasakyan, nag-BGC bus kami. Tapos nakasukbit ng habang mamasyal ka nga, Ganun lang. Budol nga. Ako, isa pang lugar na medyo delikado sa akin pag lalo na pag may dala akong extrang pera. Delikado sa akin, pre, pag nagpupunta ako sa yung sa may MOA, pre, yung tindahan ng tindahan IKEA, pre. Yan. Yan, oo. Papasok kang mayaman doon, huwi kang dukha. Ubus ang pera mo pag nagpunta ka ng IKEA, lalo na kung starting a new home ka. Lalo na nung nagbagong pagawa kong bahay, pre. Tuwing pupunta ako sa IKEA, medyo akala mo, ang yaman mo, akala mo medyo you made it na, puta, may baon akong ganitong certain amount. Pero pag nakikita mo na yung mga nabili mo na, putang ina, wala, ba't di ko mabili to? Ang ganda nito. Tsaka pag nakita mo yung mga demo rooms, di ba? Ay, parang gusto ko rin gayahin to Parang tapos pag titingnan mo yung mesa, 40 mil. Ito na nga lang, yung pangsipit ng chichirya. May bago pa naman ngayon na kakompetensya ng IKEA, yung Nitori. Dito. Saan yun? Japanese siya eh. Sa Japan, nakapunta na ako sa ganun dati. So, para rin siyang IKEA, pero competitive yung price niya eh. Dito siya sa... pangalan? Nitori? Nitori. Parang inangat mo siya ng onti sa Daiso, Parang ganun. Mas premium. Hindi, maganda rin eh. Hindi. Ang dami nilang reclining chair na automatic. Ang ganda. Nga dyan. Dito yan sa Mitsukoshi, sa BGC. Ginugel ko nga yung Nitori, mukhang okay nga yung mga product nila. Nabili ako dyan ng una na mahaba. Bakit nga ba ako pumunta nun? Nagkataon, open mic yata yun, tapos ang aga ko. Tapos parang sabi ko, punta nga ako dito. Pag weekday, antong hack dyan, pag pupunta kayo ng Nitori, huwag kayo pupunta ng weekend, ng Sabado o Linggo. Pipila kayong escalator. Punta kayong alanganing oras ng weekday ng gabi. Pero may mag-o-open na din na Nitori sa Glorieta. Ito ang tanong. Yung Nitori ba may meatballs din? Kasi kung walang meatballs yan, wag na tayo pumunta dyan, pare. Walang pagkain. Kasi ang problema kasi pag nagpunta ka dyan sa Nitori, kinumpara mo sa IKEA, pre. Sa IKEA, pre, hindi ka uwing luhaan. Kung wala ka nabiling furniture, at least puta, food trip na lang tayo. Ito na lang kain ng pagkain natin. Ng pera natin, at least nakabili tayong meatballs. May pares na nga dun, di ba? Yun nga eh. Competitive din si IKEA na pagkain kasi kahit sabi mong mahal yung gamit nila, yung pagkain nila, kung pinaghandaan nyo, nag-ipon kayo sa sweldo, ganun. Competitive yung pagkain nila, busog ka na din. Kunyari, spaghetti, 100 something lang. Saka only yung drinks, di ba? Refill ka lang. Pero medyo makapal din yung mukha mo pag yung kumuha ka lang ng tubig tapos sumimpli ka ng sparkling water doon eh, no? Medyo huhusga. Putang ina ng tawag. Uy! Huhusgahan ka ng madla doon, pre. Kasi alam mong medyo nakaangat-angat ng konti sa lipunan yung mga yun eh. Yung mga walang nagnanakaw. Pag may nagnakaw doon, alam na kagad, may mga grupo ng taong hindi taga dito na naka-infiltrate sa IKEA crowd, nagnanakaw ng drinks.
na hindi niya binayaran. Budol nga yan. Kasi yung babang part ng IKEA, yung paghagdan, papunta na sa labas, minsan naglalagay sila doon ng mga 50 pesos na plato. Minsan ganun sila. So parang hindi ka talaga lalabas ng IKEA na wala kang dala. Alam mo Mga yung... sandok na... Oo. Yun nga, yung pang-ipit ng chichirya. At saka nakakaligaw doon. Nakakaligaw doon. I was about to say, putang inang kung sino man yung nag-design ng IKEA, pre, sobrang genius. Kasi puta, bibili ka lang halimbawa halimbawa ang trip mo lang bilhin plato or unan. Putang ina, bago ka makalabas, sabi niya, putang ina, daanan mo lahat ng tinda ko. Oo, di ba? Meron ka na malaking giraffe. Di ba? Hindi ko kailangan ito eh. Di ba? Kaya hindi ka makakaiwas ng budol doon, pre. Kasi putang ina, nasa una yung bibilin mo, papagbayarin ka sa dulo, papadaanan niya lahat na, hindi pre, tignan mo muna lahat ng tinda ko bago ka makalabas. Ililigaw pa muna kita bago ka makalabas. Totoo. Exercise siya eh. Yan, budol yan, IKEA yan. Punta kayo dyan. Maghanda kayo ng... May mga murang item din naman sila. Meron. Ito yung ito sa IKEA to eh. Meron ako yung, alam mo yung pag hinanger mo yung coat, yung ipapatong mo para di maalikabukan. Yung parang kumot niya. Ganun. Hindi ganun? Mura lang, 50 pesos lang ata eh. Tangina. Tsaka sabi mong binili mo sa IKEA yun, di ba? Tsaka ramdam na ramdam mo yung budol, lalo na pag bumili ka ng something. Kasi pag uwi mo sa bahay, bubuin mo pa eh. Paparamdam niya sa'yo na nabudol kita, hindi mo tumabo. Pero mayroong hardcore dyan bumili ako ng sopa dyan. Bumili ako ng sopa bed. Kumbaga yun yung tipong ininvestan ko sopa eh. Alam mo naman pag sopa, medyo pang matagalan mong gagamitin yan. Ang pinangarap ko kasi magmula nung bata ako, yung mga napapanood mo sa pelikula, yung pag may bisita ka, wait, you could use the sofa bed, tapos hihilahin mo yung sofa bed. Lalabas yung kama. Ang weird lang, di ba ang pinopromote ng IKEA, ikaw ang magdo-do it yourself nung pagbuo? Oo. Ang na-weirdoan lang ako doon sa sofa bed, pag ako daw nagbuo, wala nang warranty. Kasi talaga? Mamamali? Hindi, baka nga ganun. Baka masira mo kasi may mechanical parts. Nag-o-offer sila ng di ba? Sila yung mag-i-install. Hindi, ang ending lang nun, syempre, since buo na siya, naobliga ako na kumuha na ng Lala Move. Alam niyo man, nasa probinsya ako. So, mula Pasay hanggang Bulacan, medyo malaki-laki yung gastos sa Lala Move. Yung isa pang para sa akin na nabubudol ako, pagpupunta ako ng SNR. Yan. SNR yan. Yan ang talagang ubusan ng salapi yan. Kaya ako, sinisigurado ko pag pupunta ako ng SNR, kakain muna ako as in busog. Sa bahay. Busog. Bahay o kaya miski dun sa labas, yung chicken nilang masarap, yung higanting chicken nila o kaya yung pizza nila. Kain muna ako dun kasi yun yung pinanlalaban ko na kahit kasi pag gutom ka, dadamputin mo pag nag-grocery ka, di ba? Totoo yan. Totoo yan. Actually, kahit saan ang grocery, no? Parang ganyan yung hack pa ako mag-grocery, kakain ka muna. Pag nag-grocery kami ng galing office, kasi BGC bus, pwede kami mag SM Aura or Market bababa, or Uptown Mall, pwede rin. Kailangan, kapag malakihang grocery, I mean yung pang for a month, mga ganyan. Pang for a month or pang talagang dapat kumain muna kami. Kasi kung ano-anong dinadampot ko talaga na lulutuin ko to. Oo, pre. Mahilig ka pa naman magluto, no? Sakto yan, no? Si Chanchan, mahilig magluto to, no? Tsaka mga cup noodles, ganyan, lahat ng klase. Tsaka sa SNR, hindi ka pwede pumili ng tingi. So, minsan, kung wala na soft drinks, tapos kunyari, juice, ganyan, hindi, anim agad eh. Lalo na yung huli na, Landers to, yung huli. Alam mo yung, hindi ko pa natikman tong na to Arizona iced tea na to Gusto mong kumuha ng isang box pati yung beer, kukuha ka anim-anim yung mga... pre. Hindi pwedeng katulad sa SM doon, yung pipitasin mo yung isang sachet ng litro pack. Hindi pwede. Pero ang effective siya para sa amin, kunyari yung sabong panglaba. Oo, yan. Ako dati bumibili ako ng ang pinupuntahan ko lang sa SNR dati yung timba-timba na Tide. Yan. Tsaka yung yung mga tissue, yung mga tissue paper towel. Totoo. Maganda 'yon yung quality ng karne. Tas after mabili namin. Okay siya kasi parang malinis yung pagka-package niya. Lalo yung mga yung pangbaon na chicken, yung naka-white na rectangle tas naka-seal yung ibabaw, kitang-kita mo yung niya. So,
yung nakahiwalay na legs. So parang kung di ko kasi alam sa palengke kung magkano. Pero doon nakikita kong okay din. Tapos Tangin na tiyan, alam mo talaga mayaman si Juan eh, Paulo. Hindi na mamalengke. Puta ina. Saan ka nabibili ng karne mo? SNR, puta ina. Sa Antis. Sa Antis, ang puta ina. Alam mo ba, di pa ako nakakapasok ng Santis? Natatakot ako na pumasok sa Santis. Parang ano. Huwag ka bibiling karne sa cheese. Tawag dito. Di, tapos para maiwasan mo bumili ng mga chicheryang gaunan doon sa SNR, no? Ay, oo, pare. Puta, yung bibili ka ng mga Lace na truffle, siguradong mapapabili ng mga, saka chocolate. Minsan kasi naka-sale eh. Doon ka matetempe pag naka-sale. Tsaka yung mga buy one take one ng mga ang namimiss kong mabili sa SNR, pre, pag naka-sale yung mga cupcake nila, saka yung mga yung buy one take one. Tangina kasi yung cupcake nila doon, pre, yung mga napapanood mo sa US na cupcake. Siksik, no? Siksik. Tangina, sabihin, blueberry cupcake. Putang ina, may blueberry talaga sa loob. Pag sinabing chocolate chip cupcake, may chocolate chip talaga. Tsaka yung higanting donut, yung ilog. Yung higanting donut ng SNR. Buy one take one yun eh. Pwedeng pillow yun eh, kakagatan mo lang. Bumili yung asawa ko nung nakaraan sa Landers. 1 linggo naming almusal eh. Kakasawa. Tapos doon ba kayo Hindi mo kasi makakain na isang upuan, puta, 1 linggo mga upuan. Pakiramdam mo, langgam ka eh, no? Inuunti-unti mo yung donut. Yan. Ano pa bang sulit doon? Yun lang na may sulit doon eh. Pero alam nyo ba na sa SNR, pre? Alam nyo ang rason kung bakit nasa likod yung chicken? Nilalagay nila sa dulo yung chicken. Sa US din pala, ginaya din pala nila yun sa Costco. Kasi may mga tao pala na ang pakay lang sa Costco, bumili ng manok. Parang tayo, ang pinagkaiba lang natin sa Pinas, meron kasi tayong mga baliwag lechon, mga andoks eh. Sa US daw, pag tamad magluto, bibili ng manok sa Costco. Ang problema, nilalagay nga sa dulo. So bago ka makarating sa manok, parang sa IKEA din, madadaanan mo na kung ano-anong mga pwede mo pang ibang bilhin na chichirya. Kaya kasi nila yung marketing nila. Loss leader nila yon, parang yung hotdogs. Parang hindi nagbabago yung price, mura lang. Kasi hinahayaan lang nila. Kasi yung babawi kita nila nila. Sa iba. Parang ganun. Kasi sa Japan, nung nasa Japan ako dati, walang doon, walang roasted cheese, walang andoks, walang ano. So, pag may chance kaming pumunta ng Costco, bibili na. Ang uwi namin, nasa likod ng sasakyan, 18 rotisserie chicken, patong-patong. Kasi yun eh, pasabay, ganun, di ba? Yung mga ibang kasabayan nyo. Oo, so isang tao, isang buong manok, tapos baon mo na yun sa like for a week, baon, tsaka bahala ka na. Tsaka sa SNR, talaga, kailangan nilang gawin yun. Kasi nga may mga bagay sila doon na hindi talaga nabebenta, yung pan-display lang. Recently nakita ko yung alam niyo yung clear na bangka, yung ginagamit sa El Nido, yung clear. Taki na meron yan sa SNR, pre. Pero sinong bibili nun yung sinihigaan ng mga Instagram model, clear? Sabi, bakit nagbebenta kayo nito? Sinong bibili nito? Taki na rin yung SNR na yun eh, nung papaisip ko rin. Taki na bakit may bahay ng unano dito sa loob ng SNR? Diba, trampoline, diba, labo. Meron akong trivia. Sige. Alam nyo ba kung sino may-ari ng Landers? Sino? Pure Gold, pare. Okay. Sila si SNR siya rin yan di ba? Pure Gold din. Hindi, SNR ata is same. Iba ata eh. Basta ang pinaka-trivia ko doon kasi, parang ang mindset natin is pang mahirap yung Pure Gold. Kasi siya pala yung may-ari nung pang-social. Social sila rin, kinorner. So parang si SM, di ba? Hinati-hati nila yung supermarket. Iba-ibang tiers pala yan. Yung hypermarket. Save More. Di ba? Meron pang Saka yung SM, yun parang ganyan nga. So budol nga siya. Budol tong SNR na to. Okay. Isa pang sulit bilhin din, vitamins. Yung mga... Ay, oo. Yung mga alam mo naman, pag ganitong edad sa atin, medyo mga ganyan. SNR nga, Pure Gold may-ari. SNR ba? Ayan. Ginugol ko eh. Ayan, Landers hindi lumalabas eh. Baka Pero yung SNR nga Pure Gold. Tsaka may discount sila sa Uni Oil. So kung hindi, yung Landers din, di ba, sa Caltex? So, Landers, libreng gupit.
Oh, yan, oo nga, no? May barbershop dun sa likod. Tangina, Kahit magkano bili mo, libre ko Oo, pin. libre. Basta may resibo. Imagine mo yung putang ng corporate meeting na yan. Tangina, medyo nalalamangan tayo ng SNR. Bago pa lang tayo sa market, kailangan medyo umangat tayo. Ano yung offer natin? Libreng gupit, boss. Tayo Ano? na libreng gupit. Pero ano ba, effective ba? Kayo ba magpapamember kayo sa Landers para sa libreng gupit? Napasuan kami niyan eh. Parang nag-ano kami ng 1 year. Tinry namin kasi mura lang 300. Parang Oo. yung dito sa may C5. Oo. Tapos parang pumasok kami, parang hindi naman siya ganun ka-extraordinary compared sa SNR. So parang hindi na namin na-review. Tapos parang okay. Pero paano ba? Yun nga, parang normal yung ano grocery niya, lang siya. yung 'di ba, merong roasted chicken. Sila meron din silang ribs. Ay puta, ribs Sa ang pantapat nila Landers? sa roasted chicken. Yung Landers, Ayun ah. meron silang roasted chicken, meron din silang Ang ribs, tsaka ribs. meron ding liempo. Pero hindi pa ako ganun kabilib sa ribs nila kasi wala pa sa mall. Putang ina, yung SNR sa sobrang sarap ng pizza nila, nung chicken nila, Ayun. meron ng branch sa mall. Oo, totoo. So, Diba? para sa mga mahirap na walang pang membership. Sorry. Uy, Tsaka kumakain ako noon sa Glorieta. Pag Oo, lunch ako break din. Sa ano, unang ganyan din sa may UP Town, 'di ba? Nagkaroon diyan. Nitong Yung Sunday, there's na nagkayayaan ng pizza dito. Imbis na gamitin ko yung Shakey's card ko na may buy one take Landers. one. Pinili ko yung SNR. Kasi Ay, yung SNR. spaghetti nila masarap eh. Saka yung fried Saka chicken ano. nila, yung country style fried chicken. Ano yun? Texas style. Oo, Ganun. Texas style. Yung Ang laki, sumasapang no? mantika. Ang laki nung manok ko noon. Mas gusto ko yung fried chicken nila kaysa dun sa roasted chicken nila. Para sa akin mas superb yun. Kasi nadadry eh, yung roasted Oo. chicken. Ito, pretong-preto nanunuot yung mantika eh. So, masarap siya eh. Ako, isa pa akong nabubudol. Speaking of pure gold. Pure gold. Pero sa Clark, saka sa Subic. Putang PX. ina. Pag nagpupunta ako dyan, any duty-free shop sa Subic saka sa Clark. Tangina, pag nagpupunta ako dyan, nabubudol ako kadalasan yung misis ko nang bubudol sa akin. Anong Kasi, number 1 na bibili mo niya? Wala ako. hindi, Planters. kasama yung planters. Pero kadalasan kasi, pag Tuta. Tuta. Igorot. Teka lang, may tumutunog na mic. Check nyo kung kanino yung tumutunog na mic. Ay, sorry. Yan. Baka sa akin. Galit. Ayan, may ginalaw kami dyan. Ayan, nawala na. So, teka, meron ulit. Sabi yun, sige, try natin. Kakat na lang to. Teka lang. Reconnect lang ako. Yun. Wala na. Ayan, wala na. Teka. Okay na. Okay, pure gold. Ay, ulitin ko. So, yung isa pa nga, yung sa pure gold. Puta pre, ang kadalasang, maniwala kayo sa hindi, mga every 6 months, bibili kami ng misis ko ng sandamakmak na sabon. Doon? Yung liquid soap ng pang-washing machine. Kasi ilang beses na kami nasiraan ng automatic washing machine. Ang kabilin-bili na sa amin ng service center. Mas okay daw yung liquid na sabon. Oo, kaysa powder kasi naninira daw. So mayroon kaming specific brand na binibili kami sa Clark. Tapos ang ending niyan, puta, bibili na yung misis ko ng extrang cortina. Magaganda yung cortina saka towel doon sa Pure Gold sa Clark. Pag nakita mo yun, puta, nakahilera yung sandamakmak na tuwalya doon. Puta, automatic may bagong tuwalya na naman kami doon pag nagpunta kami dyan sa Clark. Tsaka may tsaka doon ka lang maharas sa labas eh. Paglabas mo, bibilang ka ng, kamote. Mga ganyan, di ba? Naalala ko yun. Orange, kamote. Yan. Naalala ko yung field trip kami, tas duty free. May dinaanan sa Clark. Tapos, yun, pagka, parang ano lang siya eh. Break time, mag-duty free kayo. Bago pumunta sa next na location, ang dami kong classmate na may tuta sa bus. Nabenta na tuta? May benta pa tuta doon? Hindi pa naman ako nabenta. Dati Walang breed. May breed. Wala rin eh. Nasakto lang. Hindi. Parang, joke time yung breed. Oo, pag tuta, sinabi sa'yo na boxer. Mukha siyang boxer eh. Pero pag laki niya, askal lang siya. Sharpie. Hanapin pa ba yung Ethan na nagbenta sa'yo na? Oo, ganun no. Pero speaking of Chanchan, ang nakabudol sa amin dati doon, pana. Puta, Pana, yun yung sabi ko. Partner kasi ni tuta tsaka pana. Ay, hindi, sorry. Hindi po. Sorry. Pero pag yung nag-field trip kami dati, puta, lahat kami may pana. Pana. Tapos iniisip ko ngayon, puta, pinapayagan kaming mga bata bumili ng pana.
Yung lumilipad talaga yung pare, lumilipad Pero talaga na legit na pana. Puta, buti illegal walang yun eh. yun nga, buti Illegal walang yan eh. natusok sa amin ng pana talaga nung bata kami. Yung pana pa niya, yung baril, yung parang style baril, yung kakalabitin mo na lang. Crossbow. Ang riot sa bilibid. Puta, Ganyan. binibentahan yung mga bata, mga grade 3, grade 4 kami noon. Puta, grabe yan. Oo nga. Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. Tsaka meron pang section sa loob ng Pure Gold sa Clark. Yung bentahan ng parang mga sports memorabilia. Tayo na yan. Yan, nabubudol ako lagi dyan. Saka meron din doon yung, may tinda rin doon, plaka. Yan. May plaka? Oo, pre, bumibili ako ng plaka doon. Vintage camera, mga ganyan. Pare, kulang ang isang araw mo makalkal kung iisa-isahin mo lahat ng plaka doon. Saan yan? Doon sa Clark, sa Pure Gold sa Clark. Hindi ko pa napunta. Tatlong tindahan yata yun na talagang puta nakahilera lahat nung plaka doon. Ako medyo na-addict ako sa plaka lately. So kalkal talaga ako doon nung nag-aantay ako sa misis kung bumibili ng tuwalya sa loob. Putang ina. Lahat ng alikabok nakuha ko doon sa sa tindahan ng plaka na yun. Libre allergy yun. Tsaka golf club. Pwede kang bumili ng golf club na tingi. Yung second hand sa gilid, lalagay mo golf club. Tapos yung ako bumili ako, just for the sake, bumili ako ng bola Bola ng golf ball. Kasi nung bata ako, parang inggit na inggit ako doon sa mayayaman kong kapitbahay. Yung mga tatay nilang naggo-golf, meron silang bola ng golf. So, bumibili ako. Tapos pinapatalbog ko lang dito sa bahay. Either golf or tennis. Diba? Yan. Dalawa sa Clark. Budol din tong Clark na to eh. Pero pag bumalik ka sa Maynila, isa pang budol. Para sa akin, dito mga nagbubukas unti-unti. Yung mga Mr. DIY. Yung pag may kailangan kong kumpunin sa bahay, tapos parang pwede na, yung mga pampwede na to. Ito lang naman. Hindi. Pare ako, baliktad ako sa Mr. DIY. Pag may nakita ako doon, hinahanap ako na rason para bilhin ko. Putang lubid. Ang lubid, kailangan ko tong lubid. Hindi ko alam kung saan ko gagamitan pero kailangan ko bilhin tong lubid na to. Ganda. Mga ganun. Post ng washing machine. Yan mga ganyan. Para may spare tayo. Bili akong 3. Parang kasi inangat-ngat ng daga eh. Pag ganun. Post ng washing machine. Kailangan. Mura lang. 80 pesos. Parang akala ko nga dati parang Ace din siya eh. Pero parang pinaghalo siyang Ace tsaka Daiso eh. No? Budol siya. Bibili ka ng mga maliliit na screwdriver set. Siguro mga 5 na yung ganun ko. Kasi every time papasok mo bago to Magagamit ko to pang buting-ting. Kasi siguro mga nakaka-4 na ako doon. Isa sa bahay, isa sa kotse. Parang budol nga siya. Ikaw, Chanchan, ano pa mga nabibili mo doon sa Mr. DIY na yan? Meron din, random usually kasi pag mga ganyan, may maliliit. Pasalubong na sa bata yung naiisip ko dyan. Kasi may laruan din doon eh. Yung mga laruan. Para siyang sa Miniso, Mumuso yun. Budol din yan. Puta, yan. Budol yan, Daiso. Puta, magugulat ka na lang. May neck pillow ka na eh. Sa loob, neck pillow. Tsaka di ba like, nagpapanggap lang silang Japanese shop, pero Chinese yung may-ari. Parang gano'n yung issue dyan. Chinese nga siya. Mumuso yata yung peke eh. Yung peking Japanese eh. Alam ko pati Miniso. Pati ba Miniso? Walang ganun sa Japan eh. Totoo. Anong meron sa Japan? Hindi, Daiso. Chan. Daiso, Uniqlo. Yun lang naman yung... Alam mo, anong feeling kong inaabangan ko na dadalhin dito sa Pilipinas, tapos sobrang budol din, yung kay Chan, yung hinihintay ko dalhin dito, yung Don Quixote. Ay puta, Don Quixote. Actually, may ano na yan, nabalita na yan nung kaso nag-pandemic. No? Di ba may kanta yun? Diyan kabisado may kanta nun. Ayan, Don Quixote. Yan, siguro pag dinala dito yan, nako, pucha. Bukod sa mga excited na Pinoy na bibili ng ano yung ramen doon, Chan? Sikat na ramen sa Don Quixote, yung pinapampasalubong letter Nisin? Ha? Bukod sa Nisin. Ichiran? Yan, yung mga pasabay. Yan, dito. Feeling ko, sold out yan. Ang namin dyan, chocolate eh. Yung mga Gana, yung mga ganyan, Yan, sa Don Quixote. Chocolate.
Bumili ako ng t-shirt noon para sa akin, tapos nagtataguan ko. Yung kasi misis ko malayo na eh. Sabi ko nakakita ko ng t-shirt na Don Quixote. Yung may penguin. Sabi ko, excited ako pagdating namin sa hotel. Oh. Confident ako, large eh. Pag suot ko, tangay na suman. Iba yung sizing. Ano na punta? Japan sizing. Japanese kasi yung sizing. So, siya yung gumagamit. Kaya sana Dapat balik pag doon sa Japanese, alam mo na yung ano mo yung CM na sukat. Doon sila magsukat doon. Isa pang Bawal budol ba magsukat dyan. doon? Bawal magsukat doon? Ewan ko. Hindi ako bumiling damit doon eh. May isang area sa Donkey kasi. May isang area sa Donkey na pang 18 years old above. Ayaw, tenga. Pwede mo sukatin? Doon ako tumatambay eh. Doon ako tumatambay. Pwede mo sukatin yung flashlight. Nakakatuwa tingnan. Putang inang yan, kadiri. Meron second hand eh. Second hand na dildo, may kagat Putang lang. ina, May second bite hand marks. May bite marks lang, pero pwede pa yun. Pwede pa, no? Texture Pwede din. na mahugasan eh. Meron nga ano no 18 tas may mga ano no DVD or manga or whatever. Tas may mga ano nga din. Ay teka, ito si Chanchan, since Chanchan ikaw ay veterano sa Japan. Legit ba yung nabalitaan ko? Meron daw doon na vendo machine na nagdi-dispense ng used panty. Legit ba yun? Oo, meron. Lahat ng maisip mo sa bendo. Kasi ang unang punta ko doon, winter, yun talaga yung mga ako, yung nagbendo kami. Kape. Ang init nung kape. Ano yun in can? Coffee in can. Pero paglabas yung mainit. Oo, so habang kami, naglalakad, yun yung pampawarm namin sa kamay namin. Yung hawak mo lang, hindi mo ininom. Hawak mo lang, no? Tapos meron din dong, yun na, lahat kaya nila eh. Kahit hindi lang cup noodles, kahit yung ramen na naka-bowl talaga. Ay, nakakita na ako doon. May sabaw na. May mga napanood akong documentary, Juan Paulo sa Chanchan. Puta, parang isang buong bakanting lote. Tapos magkakatabi na puro vendo machine. Tapos legit talaga pag lumabas yung produkto kamukha nung nasa picture, hindi yung maganda sa kanila, no? Parang burger machine, no? Talyer doon, talyer eh. Talyer yun eh, yung gano'n. May katabi ng talyer yung May mga ganoon. Seryoso, legit na talyer? Oh, yun. Bilihan ng spare bilihan parts? ng gulong. Oo, tsaka spare parts. JDM parts? Yun yung sinasabi ni Mako, yung likod nun, puro vendo machine. Siguro mga 100 plus. Speaking of talyer, pre, in spare parts. Isa pang, ano yung pre? Yung si Francine Prieto yung model sa mall. Blade. Tangin ng Blade yan. Pag pumunta ka sa Blade, puta, makakabili ka na, ang mga nabibili ko dyan, puta, takip ng gulong. Yung mga takip ng gulong, yung bakal na takip ng gulong. O kaya kung yung sa gitna. Yung paghanginan mo yung gulong, tatanggalin mo yung takip pito, nun. yung pito. Yan, puta, napapabili ako niyan. Napapabili ako ng wiper blade. Microfiber. Microfiber, puta na. Yung chamoy. Chamoy, yan. Yung pamunas. Pwede. Pamunas nga namin ng mesa, chamoy. Yung yellow. Kukorek ko kayo, Shami. Shami? Shami basa doon. Di ba chamois? Kaya ko lang nalaman na Shami basa doon. Kakapanood ko nung bata tayo yung mga infomercial. Super Shami tawag doon. Super Shami. Nasa map. Shami pala yun, hindi pala chamois. Shami. Parang Pero yan, ang dami ko nabibili dyan, pre. Puta, bibili ako nung nilalagay sa aircon, yung mga sinasabit doon. Yung mga clip na nilalagay sa aircon. Yan, blade nga. Blade. Sari-saring car axle. Tsaka yung yung paglagay sa windshield, yung foil. Yung foil. Pero pre, kung gusto mo makakita ng ng car museum ng mga lumang accessories ng kotse. Anong kalaban ng Blade ba yun? Hindi, anong kalaban ng Blade? Yung mas luma pa? Concord. Puta pre, punta ka sa Concord, tapos punta ka doon sa isang kasuluk-sulukan ng Concord. Makakita-kita, hindi nila inaalis sa display pre yung mga lumang stock nila na puta yung sabitan ng cellphone, pero yung cellphone na isasabit mo, yung mga Motorola na parang sabon. Meron ba? Meron pa rin sila. Kagi ko meron tong may Shaldan bibiling ko. Hindi, legit naman. Meron pa rin may Shaldan ngayon. Meron pa rin ba may Shaldan ngayon? Oo. Yung parang in-can? Yung nakalata na air freshener. Meron pa rin noon. Nakakasuka yun eh. Ako amoy ng kabataan ko yun eh. Yung orange na may Shaldan, yan ang gusto ko eh. May Shaldan, meron pa. Bili tayo. Pero ikaw, alam ko Juan Paulo may auto ko eh. Anong air freshener mo sa auto? Wala. Ay, hindi ka nag-ano? Wala talaga. Kung Parehas amoy tayo.
Amoy gym yan. Kung Kung amoy kung may chance, ang pa, binibili ko nung may auto pa ako, nung sa luma pa yung sasakyan ko, yung kulay itim na Air new Spencer, mga hindi, ganyan. hindi, pang ano yun, pang mas bata yun eh. Pakbo yun eh. Pag idara natin pre yung yung California Scents na kulay itim. Yung Tapos ano yan, parang tuna. tapos yung Newport car smell para binibigyan mo yung sarili mo ng pag-asang amoy bago yung kotse mo. Bago pa yung 1992 kong Honda Ayaw Civic. mo nung pine tree? Yan Ayaw mo o. nun? Ay pari, My nag-addict din ako Little doon. Trees. Nag-addict ako doon. Naghanap talaga ako dati noon nung pine tree. Tapos ang binibili ko doon Green. yung kulay itim yung binibili ko doon. Kasi Newport car smell. Meron din. Yan yung pang-coaching ang parts na Pero Saka, ito, meron pa akong alam na nabubudol tayo palagi na hindi mo na kailangan umalis ng bahay. Putang ina, magpunta ka lang sa Lazada. Oo. Tapos yung yung nasa first page ng Lazada, puta yung flash sale. flash sale. Na alam mong putang ina, iniispiyahan talaga tayo ng mga cellphone natin. Tangina, hindi ito pre walang stira. Napag-usapan lang namin. Tapos ang pinag-uusapan pa namin sa Microsoft Teams lang na ang ganda siguro kung pag nag-brown out hindi mawawala yung internet mo. Putang ina ng Lazada yan. Sinunod-sunod ako ng uninterrupted power supply para sa modem saka sa router. Napabili tuloy ako. Napabili tuloy ako. Kaso kahit brownout, may internet kayo. No, hindi. Ang technically kasi, pag brown out, mamamatay yung kuryente ng modem mo. Oo nga. Pero yung internet mo nandun pa rin. So dati ang gamit ko, yung power bank. Merong nabibili na USB para sa power bank. Itong nabili ko ngayon pre, tipong 300 pesos lang. Pag Ilang namatay oras yan? mga 8 hours daw. Pero pare, kung makakuha ako ng 3 hours dyan, masaya na ako eh. Kasi hindi naman tumatagal ng 3 hours yung brownout. Oo. Pero Lazada pre, dami nang nabudol sa akin dyan. May maling nabili. Parang gano'n. Meron ka ba dyan na maling nabili? Sama mo na si Shopee. Hindi, sorry. Go correct, TikTok. Putang ina habang nagbabrowse ka sa TikTok, biglang lalabas pre yung yung meron doon na bago ngayon sa TikTok pre, yung welding, yung parang Crayola lang pero pwede daw magdikit ng bakal, aapuyan mo lang. Putang ina, gusto ko bilhin eh. Saan ka nakikita yan? Nakabili ka na sa TikTok? Ikaw dyan, TikTok. Ay, dami ko nung binili sa TikTok. Yung asawa ko bumibili sa TikTok. Hindi ko pa na-experience bumili. Meron pa ngayon. Yung bagong, actually sa ibang bansa marami na. Temu. Yung lumalaban ngayon, Temu. Kada bukas mo may may promo. Nakakaasar. Nag-install na ako noon pero hindi pa ako nag-order eh. Nakapag-order ka na sa Temu? Hindi pa nga eh. Kasi parang mag-add to cart ako tapos parang pag nag-add to cart ka, yung pa-checkout na, di ba may mga suggested sa baba? Parang mas maganda to Tapos huli. Pero maganda nga, sobrang mura yung mga medyas. Parang 10 piso na lang. Parang minsan ganun lumalabas eh. Kahit sa nabababad ako sa Nike app, mga sapatos. Nike app, Adidas. Yung online noon, lakas makabudol. Kasi minsan talaga parang pag nakita mo, tanginang mura. Ang dami nang nakasale talaga online. Na minsan talaga sa online talaga mabubudol ka. Pero yun nga sa akin sa putang ina TikTok pre, ang dami kong nabili sa TikTok na dahil lang yun na nagbabrowse ka biglang lalabas puta. Napapabili ako ng plastic bag, yung plastic bag na pang trash bag. Puta, doon na ako bumibili ng mga ganun. Basta kung ano lumabas sa timeline ko, puta, yun na yung binibili ko sa TikTok. Yung mga saksakan na hiwalay-hiwalay. Ang vitamins ng aso, yan. Oo, meron pa sa TikTok yung siguro algorithm ko to. Kasi maputi yung buko, di ba? Yung Yagua Black Shampoo. Tapos 45 pesos lang. Yagua. Parang Yagua Blackening Shampoo. Tapos parang yung nagbe-demo sila ng matanda. Alam mo yung matanda, pati yung buhok sinampuan nila, maya maitim na. Alam mo tininaan eh. Tapos sobrang scam. Ang masakit doon, pag nakita mo sa TikTok, alam mong scam eh. Pero puta, merong parte ng mga mo na, gagana siguro to. Gagana siguro. Para sa self-confidence ko kasi ito eh. Kahit na 45 pesos to, may chance ang gagana to eh. Oo, di ba? Yaguan. Ito, may FDA advisory siya ngayon.
Oh, not ano yan, not safe for human use. Not safe for human use of putang. Kasi mukha siya tire block talaga eh. Yung pag binuwas mo sa kamay mo malagkit, tapos maitim-itim. Mukhang tire block ang Ano, Tapos talagang kinonsider mo ilagay sa buko. Oo. Hindi naman nila sinasabi. Nakita ko yun sa pag uwi ko sa probinsya ni Mrs. Naliligo ako sa CR nila. Mayroon doon isa. Talaga tempt na ako. Inilagay ko sa maliit lang sa palad ko. Tapos parang may mali talaga. Yung lagkit eh. Alam mo yung hindi ko na inugasan ko na, hindi ko na tinuloy. Baka hindi pantay, sa kaliwa maitim, sa kanan puti pa rin. So parang, O kaya mukha mo yung umitim, no? Yung buhok mo Oo. puting. Ako sa pang blackface nung hindi ko na sinasadya. Racist. Oo, ganun no. Sa isa pang sa akin, yung mga Japan surplus. Pag pumapasok ako. Kasi ang titibay ng gamit nila eh. Oo, pre. Legit. Ang dami namin ditong cabinet galing Japan surplus. Actually, cabinet ko, pre. Yung cabinet ko, pre, bili ko rin sa Japan surplus. Tapos Kaya lang, gusto ko lang i-dispatch siya ngayon. Pero, okay naman siya. Magre-remodel lang ako. Pero, yun nga lang, maganda siya. Maganda siya kasi totoong kahoy. Hindi kunyari bibili ka sa local na SM, furniture. mga ganyan. Ay, sa SM, oo. madali masira eh. Fiberboard. Yung mga Japan surplus, pag tinignan mo talaga, 2 tao yung kailangan bumuhat eh. Tsaka walang pako. Ay, oo. Yun. Legit. Puro ganun yun. May kwento ko niyan. Tsaka kasi yung mga Japan surplus niyan, minsan taguyan eh, di ba? Hindi mo alam. Nakita mo sa Facebook. Merong yung misis ko, nagyaya. Pumunta daw kami ng Las Piñas. Di layo nun, di ba? Kami, Mandaluyong kami. Tapos yung Las Piñas, di ba yung subdivision yan? Meron pang subdivision sa loob ng isang subdivision. Ilang ID iiwan mo para makarating ka dun eh. Nag-aaway na kami. Ano ba talagang street? Parang gano'n, no? Namin doon, nakita niyo yung cabinet na gusto niyo. Pinagkasya namin sa sasakyan, no? Hanggang sa pag-uwi. Pinag-awayan namin. Kasi nandiyan pa. Ganda. Sa totoo, sobrang worth it ng Japanese na furniture. Ang next level mo na yung personalized na eh. Oo, legit. Oo, yung pasadya na. At actually, i-dispose din namin to pag yung panganay ko magsasariling kwarto na. So, lahat na ng cabinet namin gagawin na naming personalized para yung sukat niya tamang-tama sa room. Exactly. Pero yung nabili niyo mga cabinet, pre, mayroong parte doon na yung lalagyan ng damit ng Hapon. Yung maliliit na hindi sakto para sa normal na damit ng normal na Pilipino. Yung ang sabi sa amin parang lalagyan daw nung yung belt yata ng kimono, basta maliliit na drawer siya. O walang ganun yung mga nabili nyo. Meron. Kasi pwede mong bawasan yun eh. Oh, partition. Yun. Oo nga yun. Pero yan, legit nga yan yung mga Japanese surplus na yan. Dito sa amin sa Bulacan, parang may isang barangay, tabi-tabi yung mga Japanese surplus eh. Talagang ano pa nabibili mo diyan? Mga baso. Yung mga baso ng yung mga Sapporo na makakapal na ganda. Ang running joke lang diyan puta kasama pagbukas mo may kasama daw na Hapon sa loob yung May daring no. Kailangan mo i-publish may the grudge no. Hindi pero yun nga yung sa akin goodbye talaga yung bili ko dun sa na yan cabinet na yun. Dami pa ang dami na nating napag-usapan pero yun nga talagang para sa akin talaga ang biggest budol para sa akin. Doon sa lahat ng napag-usapan natin, Ace Hardware kasi nga yun yung madalas kong puntahanin. Parang kung ano-ano nang dadampot ko dyan eh. Yan. Teka, speaking of budol, baka gusto nyo silang budulin. Ano bang mga show yung meron kayo na papalapit dyan? Juan Paulo saka Chan Chan? Yan, si Chan Chan po promote siya. Ayan, magkakaroon ako ng 1 hour special sa Wicked Dogs BGC. Ang title niya Semi-Formal. Yan, so punta lang kayo sa comedymanila.ph para sa tickets. Muro lang yung ticket niya, 550. Sama nyo lola nyo. Tapos hindi totoo. Target market ko yan eh. Marami sa akin nagpapapicture na na nagustuhan kayo ng lola ko. Yung ganun, may kasama siyang lola or tita na matanda sa picture. Pinakamatanda 86. Puta, 86? Oo. So, Chan Chan ang para pag may nagtatanong sinong gusto niyong panoorin, lagi ko sinasabi Chan Chan kasi pag-iisipin mo parang siya yung pinaka family friendly na comedian ngayon na na pang show.
si Chan. Kasi yung Mm. daming range ng topic eh. Tapos kahit lahat ng age nakaka-relate. Pero itong special ko, 1 hour siya. So, semi-formal kasi nag-insert na rin ako ng mga medyo bastos tsaka ano. Okay, binabawi. Kaya semi-formal eh. Semi-formal. May mga ganun na. Pero ano naman siya, like, bastos yung topic, pero hindi bastos yung joke. Parang ganun. Well, kung sakali Chan, di ka nila masyado gusto, sino bang ibang kasama mo dyan sa show na yan? Si Juan Paulo mag-host dyan. Juan ako mag-host niyan. Tapos may opening up kami na si Eloisa, yung Basking Queen. Okay. Si Eloisa. Kasama din namin si JP Aguilera at si Mark Yamado. Yan. Okay. Lineup na yan. So yan. August 8 sa August 3. August 3, 8 p.m. pala yung nakita ko. Daming 8 eh. Sorry, no? August 3, 8 p.m. Yan. Early bird, 550. Door price, 700. Punta lang kayo sa comedymanila.ph para sa mga tickets. Yan. comedymanila.ph. Saka yung pare, putok na putok talaga ngayon, pre. Yung Pencil Box Studios. Kamusta bang kailan ba ang susunod na taping ng Pencil Box? Meron na ba? Meron. Magkaka-taping kami this July. So, pina-finalize pa namin yung lugar. Tapos, ayan, follow nyo Pencil Box Studios sa YouTube, Facebook, TikTok, IG, meron din. Ano yan? Pinoy Comedy Sketch Group. Show. Yeah. Shoutout kay Direct Pat. Yan. Yeah. Isa sa mga utak na yun. Yan, tsaka share nyo lagi para dumami yung views. Teka lang, yun, speaking of Pencil Box, anong opinion ng Pencil Box pag ninanakaw yung content nyo, nire-repost ng iba? Oo, nire-report namin tapos nababalik. Okay. Enjoy yan. Pag may nagre-report. Nagme-message sila sa page na kabuhayan po namin to. Parang gano'n. Tapos sa dulo, sorry na po, hindi na po namin uulitin. Ganyan. Kasi mababan sila ng 30 days, 60 days eh. Parang gano'n eh. Masususpend sila. So ano pa lang action ng mga social media platform sa ganyan? Minsan matagal pero at least na-actionan. Kinokomenta namin kasi minsan nagre-reshare nila tapos nag-iiba yung resolution, yung quality, minsan yung audio pumapangit, minsan dinadub pa nga eh. Kasi ginagawa namin yung pinapaliit yung boses. Ginagawang chipmunks. Tapos nilalagay namin sa comment yung original, dito nyo panoorin sa YouTube para 4K. Di may traction din yun. Tapos magmamakaawa na sila, sorry po. Kasi may pa rin, may market pa rin yung YouTube. Yung mga katulad ko, pag uwi ko ng bahay, YouTube ka. Bukas ako ng YouTube sa TV. So, 'di ba? Yung iba kasi sa cellphone lang. So maganda kino-cover namin lahat ng social media. Pwedeng puntahan. So pinakamaganda kung gusto niyo mapanood yung mga sketches ng Pencil Box, punta na kayo sa Pencil Box social media pages. Yan para panoorin niyo sa TikTok, tapos pag nagandahan kayo, panoorin niyo sa malaking TV niyo sa YouTube. Yan. Pero yun, ingat na kayo sa pagpupunta nyo. Ang pinaka-suggestion namin, pag pupunta kayo dyan sa mga nasabi namin, magdala na kayo ng listahan nyo, saka magdala na kayo sapat na pera nyo para di kayo mabudol. Kumain kayo before. Pero kung mayaman naman kayo tulad ni Juan Paulo na sa True Value namimili, putang ina bilhin nyo na lahat ng gusto nyo, tapos magpa-picture kayo sa lumulutang na pintura. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin ang Pencil Box Studios boys. Walang iba kundi si Juan Paulo. Hello, yan. At tandaan nyo, hindi lahat ng chicken sa supermarket ay juicy. Yan. At kasama rin po namin si Chan Consing na may show na semi-formal sa August 3 na nagsasabi. Ayan, tandaan nyo, pag pumunta kayo ng Clark, may tuta. Ano yung pinangako sa yung breed, pre? Ano yung pinangako sa yung breed? Anong ibinenta sa yung breed kung natatandaan mo? Boxer daw eh. Boxer. Di ba yung mga tuta, ganoon naman talaga yung uso nun. Paglaki. Ginaganon ng classmate ko, boxer nga to, boxer. Sinapak siya yun. At ako nga po pala si Makoy Paris Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho. Chismoso. Have a great day, everyone.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.